Kagabi akong naisgutan sa inyo nga naata sa ikaduha sa tulo kakatapusang mensahe sa pasidaan nga nasulat sa Pinadayag 14. Karon unta ang ikatulo, the third angel's message. Atong iput aside na sa makadiyot because we have something very important to talk about tonight. Kadaghanan nato nakaagi sa atong science class, elementary o high school. Ang mga butang ni as kalibutan, gi-classify kana sila tulo ka kingdoms, di ba? Sa atong science, doon ay ngalag mineral kingdom, doon ay gingalag plant kingdom, ug doon na po gingalag animal kingdom. Now, ang plant kingdom, tanang tanom, tanang sagbot, tanang bulak, tanang prutas, plant kingdom na sila. Ang mineral kingdom, tanan sab na nga dili plant, di pud animal, sama sa tubig, sama sa hangin nga atong giginhawa, sama sa mga bato, sama sa mga precious jewel, mga minerals, kana sila tanan, liquid o solid. Anyway, ang tao gi-classify sa science nga belonging to the animal kingdom. Gipun-an pagidni sa usa ka tawo nga miguba sa creation account sa Bible. Creation man ang sinugdanan nganong naay tao siyuta gi-create sa Ginoo. Apan may tao nga nagtudlo wa ta gi-create, ni-evolve lang ta sa minilyon nga katuigan. Highest form of animal kita. Animal gid ay kuno ang tao. Kana mao ang pagtulon-an nga gitudlo ni Charles Darwin, the doctrine of evolution. Kita labing daghan nato dili mutuo ana. Doon na po yung mga tao nga mutuo, and we can, we give them opportunity and we give them the freedom of their choice of belief. Ang ilang pag-decide unsay ilang tuuhan. Pero mga igsoon, ang kinabuhi sa tao giingon nga gi-classify kini dunay upat ka sanga sa kinabuhi nga tagdudon sa tao, or rather sa animal kingdom. Ang upat ka sanga mao ang physical dimension sa kinabuhi. Pagtagad sa lawas. Ay ikaduha nga dimension sa kinabuhi mao ang mental dimension. Ang kapasidad sa animal kingdom nga magamit ilang utok. Mutubo sila sa kaalam, they have the capacity to learn, they have the capacity to think. So, animals have to give attention to their bodies, that's the physical dimension. Animals have to give attention to their mind, the growth of their mind, the expansion of knowledge. Mauna ang mental dimension. Ang ikatulong nga dimension, importante pod. Kanang atong pagtagad sa usag-usa. Ang atong panagsandurot sa usa. Our social dimension. How we live with one another. That's the social dimension of life. Doon ay ikaupat kay dimension. Ang spiritual dimension. Ang spiritual dimension mauna ang realm sa kinabuhi sa tao nga labaw na sa iyang pagkakalibutannon, sa iyang pagkatawhanon, kay naghuna-huna siya nga dunay Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kana nga Dios nagkinahanglan sa iyang pagsimba, sa iyang pagpasalamat. Muna nga spiritual dimension. Now, ang tao ug ang mananap. Ang mga mananap gud, kabaw, kabayo, iro, kanding, iring, leon, kana sila tanan, itandi nimo sa tao, mutagad na sa lawas. So, men, human beings, and animals are the same. They give attention to their physical dimension. Mukaon pud sila. Matuog pud sila. Mulihok sila, mulihok pud ta. That's how we address our physical dimension. Ang ikaduha, ang mental dimension. Moingon na ang mga tao, layo ra kayo ang animals sa tao. Kaya ang tao, intelligent man kaayo. Kung naabaya po yung mga mananap nga may capacity po baya sila, may intelligence baya po sila. Unang naay mga piriko nga matudluan nimo pagsulti, naay mga iro nga matudluan nimo tricks. Because they have also the capacity to learn. So, animals and human beings are similar in their physical dimension and in their mental dimension. What about the social dimension? May social life ba pod ang mga mananap? Yes. Doon ay giingon nga
Birds of the same feather flock together. Ha? Magkuyog na sila, pareha, mga salampati, magkuyog na. Mga leon, magkuyog na sila. Mga isda, magkuyog na sila. The same feather. Nga naman, doon na po sila'y social dimension. So, atong itandi ng tulo, physically, mentally, and socially, ang tao ug ang mananap maurag yun. So, reasonable ang pag-classify sa ato nga we belong to the animal kingdom. Kay pareha man ta, butagad sa lawas, naay kapasidad sa pagkaton, unya, naapoy relasyon sa isig katao or isig kamananap. Doon ay ikaupat nga dimension nga mao gini nagbutang sa pinakadako nga kalainan taliwalas tao o sa mananap. And that's the spiritual dimension. Nga naman, dili ka kabati nga naay kabaw nga nagtukod og simbahan para manimba. Di ka kadungog, ana. Wapod ka kadungog nga naay mga iro nga muawit og pag-awit sa Ginoo. Wapoy mga kabayo nga muluhod para muampo. Nga naman, ang mananap walay spiritual dimension. Abi ninyo, long time ago, sa bago pa kong graduate sa Mountain View College, giing nang ko sa akong inahan. Pagkabudungog sa akong inahan, nag-lecture ko ini nga lecture, ingon siya, di kumutuo ana oy. Ang tao og ang mananap parihara oy. Kay ang akong iro mo awit po ng iro. Naunsa man po ni mama, mawa pa ko kabatig iro mga mo play sa piano, mawa pa ko kabatig iro mga muhatag og special song. Isa na, kana akong iro. Ni uli man ko ato gikas Mountain View College, ingon siya, tanawa karong gabi pag-worship namo. Pag-worship na ginamo sa balay, sa among panimang sa Cebu. Kanta na si mama, ang maayong higala si Jesus Dagen. Nanganta na kaming mga sakop sa pamilya, pastilan ang iyang iro ni tapad niya. Ana man pong iro. Ingon ang akong mama, tanawa, ingon ko nimo, hastang akong iro mo kanta. Nauwaw ko mga igsoon kay, gipamatud ani mama nga ang mananap di ay, ug ang tao, pareha sa upat ka dimensyon. Physically, mentally, socially, and spiritually. Pero ang tinuod lang mga igsoon, mobitaw ng mga inahan, masuko sa mga bata nga way batasan. Di na to makontrol ni, mawala ni. Kay kini nga feedback either ni gikan diri or diha or one of the sounds or iminos gamay ang volume para nga dili ning lanong. Gamay lang, i-adjust lang. Just a little bit. I think we are loud enough to be heard. Do not make it full volume kinsa may operator diha aron wala ning dahonog. Okay, let me go back. Ang kalainan taliwala sa tao o sa mananap ang spiritual dimension. Munang correct ka ng mga inahan nga masuko sa mga anak nga way batasan. Suko ganin ang inahan sa mga anak nga way batasan mo. Animal kang bata ka. Ano na sila pagsulti? Ano man? Yes! Mawala na gani ang pagka-espirituhanon sa tao. Ang tao nibalik sa iyang kategorya ingon nga mananap. Munang ang mga tao nga way Ginoo mananap og kinaiya. Kanang mo patay isig katao mananap man na. Kanang mulugos og isig katao, kanang mangawat sa propriedad sa isig katao, mananap ra may gahimo ana because men and women, the human beings, when they lose the spiritual dimension of their life, they are putting themselves back into their category as animals. Mao na. Ayaw gyud mo kalimot kita mga tao ta nga giingon sa Biblia, created by God in His own image. Ang tao gibuhat sa Dios nga ginganlan sa ubang magsusulat og the masterpiece of God's creation. Nganong nganlan man tag masterpiece? Walay butang sa yuta nga dili hinimo sa Dios. Walay butang sa universo nga dili hinimo sa Dios. All things were created by God. That's Psalm chapter 33. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth.
For he spoke, and they stood fast. Sa ilang pinulungan ni Butho. But, pagbuhat niyag tao, wa moingon ang Dios. Ang ubang butang gibuhat niya, gisulti rin ni Butho. Let there be light. And the Bible says, there was light. Let there be mountains, and there were mountains. Let there be birds that will fly in the air, and there were birds. Everything else God created, gisulti rin niya. And they existed by the power of His Word. Pero pagbuhat niyag tao, giumol gyud niya sa iyang kaugalingong kamot. Gipurma niya sa iyang kaugalingong dagway. Because the Bible says, God made man in His image. Munang special kaayuta, ingon nga tao. Now, karong gabi una, ang atong subject matter, ni ining atong topic nga sa atong kinatibuk-an nga series nga ginganlan natog Bible Prophecies Without Borders. Ang ato ron balikon sa nato ni atong preamble, ha. Let's say this together, our preamble, the triumph of truth. Truth is determined not by science, philosophy, superstition, civil legislations, or even by religious tradition, but by the revelation of God's Word. Nya hinumdumi po nato itong atong saying bitaw, gamay nga proverb. Magkinaunsa ang mga butang nga ginatuuhan nga naa sa sulod sa ginganlan natog information overload. Ang uban ana, labing daghan ana, bakak ang uban tinuod. Pero ang angayan gyud nato tuuhan kanang gihatag sa atong gamay nga adage. Unsa may adage nato? God said it, and I believe it, and that settles it. Ang angayan nimo tuuhan kay maoy tinuod ang nasulti sa Biblia. Karong gabi una, ang atog yung hisgutan is not about God's prophecy related to what are the nations that will rule this world. Human na ato na nang naisgutan. Dili na ni ang prophecy mahitungod sa mga warning sa Dios sa dili pa siya mobalik. Karon ang atong tun-an very specific. Ang atong tun-an karon butangan ko nig uluhan mga kaigsuonan nga kausa matao, kaduha mamatay. Kaduha matao mahimong dili mamatay or kausa ra mamatay apan magkinabuhing way katapusan. Mura nig tigmo. Ibaw mo sa tigmo. Bitaw tigmo. Isulti ba a certain proverb nga ipaggish, ipatag na sa imo unsay meaning. Kung mangutana ko ninyo, unsay meaning ani? Kausa matao, kaduha mamatay. Kaduha matao, pwede dili, pwede pog mamatay kausa, apan magkinabuhig way katapusan. Wow! This is a subject matter which is very important, utmost importance, because this is going to talk about you and me, imo og akong kinabuhi. Unsa may gisulti sa Biblia sa imo og sa akong kinabuhi. Ginaingon nga ang Biblia, dunay naghisgot og tulo ka kasinatian sa tao gikan sa pagsamkon kaniya hangtod sa iyang katapusang destinasyon. Ang pagsamkon god kana bang gimabdos nakas imong mama, naa nakas tiyan ni mama. Muna'y pagsugod sa kinabuhi. Nakita, ang atong pagkwinta sa atong edad, gibasi man sa atong birthday, di ba? Kanus ka matao, muna'y ginasilibran, muna'y pagsugod sa ibong kinabuhi. Sa Korea, lahi. In Korea, they count the 9 months nga ang bata to apas tiyan sa inahan nga kabahin na sa iyang edad. So, ang edad sa tao sa Korea, siyam kabuan labaw sa ato tanan. Kay iapil naman nilag ihap ang primerong adlaw, umol na ang imong kaugalingon sa tiyan sa imong amahan, imong inahan. Sa diyang nag-abot na ang similya sa imong amahag inahan, nag-anam kadaghan og sulod sa siyam kabulan na himo na kang bata og tao. Muna na kita. Muna sa Korea. Ang meaning ni ini, dunay tulo ka kasinatian ang tao nga gisgutan sa Biblia. Kanang tulo ka kasinatian, mao kining mosunod.
Ang Biblia naghisgot sa atong, please project, atong pagkatao, our birth. Ang Biblia naghisgot sa kamatayon sa tao. Ang Biblia naghisgot sa pagkabanhaw sa tao nga mamatay. Tulo ni kakasinatian from conception resurrection. Muna nila. Gikan sa pagsamkon hangtod sa katapusang destinasyon. Ay mo kalimot. Nagsugod atong kinabuhi sa gisamkon ta sa atong ginikanan. Apan ang atong kinabuhi padulong sa duha kawalay katapusang destinasyon. Two eternities are the direction of all human beings. I mentioned that to you in the previous nights. Ang duha ka destinasyon sa tanang tao. Walay exempted ini. Walay tao mo ingon di lang ko mo apil ana nga destinasyon. Wala. Tanang tao paingon gyud sa duha ra ka destinasyon. Either we are going to eternal life in heaven, pagkinabuhi sa walay katapusang kinabuhi uban sa Dios sa gingharian sa langit ug asa punta niya papuy-a tingali sa universo, eternal life. Apan ang ikaduha, eternal death. Ang pinulungan sa ubang magwawali, ila na lang gisimplify. Ang lugar nga atong padulngan for eternity, either we go to heaven or we go to hell. Mao na duha ka final destination. Now, kung ang tulo ka kasinatian may labot sa atong padulngan, mao ni. Now, sa matag usa ni ining tulo, nining pagkatao, kamatayon ug pagkabanhaw. Sa matag usa ni ana, dunay gitawag ang Biblia nga first and second. What does that mean? The Bible says there is a first birth, unang pagkatao. And the Bible also mentions there is a second birth, ikaduhang pagkatao. Wow! Naari first and second. Naapoy ginganlan sa Bible og first death, unang kamatayon. Naapoy ginganlan ang Biblia og second death, ikaduhang kamatayon. Ang ikatulo, naapoy ginganlan ang Biblia og first resurrection, og doon na po'y ginganlan Biblia og second resurrection. Kanang unom ang pangutana, maagihan ba na nato tanan? Muagi batag una ikaduhang pagkatao, muagi batag una ikaduhang kamatayon, muagi batag una ikaduhang pagkabanhaw. No. Sa atong pagtuon karon makahibaw ta kinsa ang mga tao nga nakaagi sa unang pagkatao, ikaduhang pagkatao. Kinsa ang mga tao nga makaagi sa unang kamatayon, ikaduhang kamatayon. Kinsa ang mga taong makaagi sa unang pagkabanhaw, ikaduhang pagkabanhaw. Kung atong isipon ang imong kinabuhi, sama ini nga linya. Kinabuhi sa tao ni nga linya, ha? Please, update mga makakita na gani mo mga anak ko. Diretso na lang o project. Okay, I hope bantayan ninyo ang ako. Basta mulingi ko dito, please na lang, ha? Automatic, kay mag-ana man ko. Kung kining linyaha mo ning kinabuhis tao, ni adire ang unom. Ang una kanang gingalag first birth, unang pagkatao. Ang ikaduha gingalag gay, second birth. Whether ang tao natao ra siya sa una or natao siya sa ikaduha, kandidato siya sa gingalag first death. Apan sa tumoy ni ining linya, outline sa kinabuhis tao, dunay ginganlag second death, ikaduhang kamatayon. Apan between sa first death o sa second death, dunay duha ka pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw o ang ikaduhang pagkabanhaw. Now, between sa unang pagkabanhaw hangtod sa ikaduhang pagkabanhaw, the Bible talks about a period of 1,000 years. So, in summary, according to the Bible, this is your life. This is my life. Ang tulo kakasinatian sa tao, tagsa-tagsahon nato ron pagtuon. Unahon nato ang unang pagkatao. The Bible calls this
unod nun nga pagkatao. Sa English pa na, the carnal birth. The word carnal is the derivative of the word karne, meaning unod, lawas, na ay dugo, na ay flesh. Unod nun. Unod nun nga pagkatao. And by the way, why usa nato diri nga wala matao sa ingon ini nga paagi? Pulos kita na nga tao sa unod nun nga pagkatao. Pulos kita nakaagi sa first birth. Duhara ka tao sa kasaysayan sa human history nga na-record sa Bible. Duhara ka tao ang wa mubuto diri siyuta pareha nato. Duhara ka buok wa ipanganak og inahan. Nahibaw mo kinsa ang duhang wa ipanganak og inahan? Hello. Do you know who were the only two people, two human beings who came into this world without being born through a mother? You know who they are? Yes, Adam and Eve. Si Adan ug si Eva giumol sa kamot sa Dios, wala sila niagi og pagkatao pinaagig inahan. Sila ra pun duha according to the Bible. Apan human kang Adan ug kang Eva, tanan nga tao naabot na ta karon og 8.15 billion ka mga tao sa yuta. Og imo ginang totalon gikan pagsugod sa kalibutan, sobra na tingalig 25 billion kay daghan lamang nangamatay sulod sa kapin sa 6,000 katuig nga kasaysayan sa tao. Apan kitang tanan except kang Adam ug kang Eva na tao pinaagig inahan. Whether cesarean or natural birth nga niagig yun nga way opira-opira, pulos ta na nga tao sa unang pagkatao. Kana unang pagkatao, gingalan nag carnal birth. Pagkatao, pinaagi sa unod. Pastor, sa Bible man ka na? Yes, sa Bible ni. Atong basahon ang gisultis Bible. Psalm 139. Let's read this together. Read with me. Bisan pag silent reading lang mo diha. Verse 13. Kay ikaw mao ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Sa taguangkan sa akong inahan, imong gitabunan ako. Wow! The psalmist, the writer of the book of Psalms, ning recognize siya, nahimo ko, gihimo ko sa Dios, diyas taguangkan sa akong inahan. By the way, this text, Psalm 139 verse 13, tells us that God is not done with creation yet. Wa panahuman da ang Ginoo create. Ang ubang mga tao nag-ingon, Pastor, nahuman ang creation no, Genesis 1 rana. Naapo di ay. Hangtod ron, nag-create pa di ang Ginoo. Ang mga scientist nagsulti nga sige pag-expand ang universe. Kana ang universal creation na. Apan sa kaliwatan pong tawhanon, sige pang Ginoo create og tao. Hangtod ron. Apan, ang kalainan sa ang creation karon, dili na siya muumol og yuta, uni ang purmahon ang tao sumalas ang dagway, unya huy pa ng aron mabuhi. Nag-create gihapon ang Ginoo og tao karon, apan ang iyang gigamit usa ka lalaki nga matawag nga amahan ug usa ka babae nga matawag og inahan. Nga sumala sa Biblia, gitugutan lang niya pagbuhat og tao ingon nga magtiayon. Klarohan tani ha? Dili ba day kahimo og tao ang lakig bahay bisag dili magtiayon? Makahimo. Daghan man naghimo ana. Wa magminyo ni buntis. Mahimo oy. Pero dili na mo'y kabubuton sa Dios. Ang kabubuton sa Dios, ang gitugutan niya nga mohimog tao, lalakig babae nga ginganlan og magtiayon. Naanas Bible ha? Ay mo kalimot. Apan dili ikalimod nga ang Dios naghimo pagtao hangtod karon mo na ang paghimog bata ginganlan na sa science og the act of procreation. So may procreation. Humanang Genesis 1 ng creation account sa Genesis, apan hangtod ron, God is still creating.
Muna ang paghimog bata, ang scientific name, procreation. Naghimo pa di ang Dios og bata. Kung maminyo ka na, gamiton ka sa Dios. Ingon nga inahan, may similya ka. Ang imong bana nga minyoan, naapoy similya. Unya, sa inyong relasyon, gamiton mo sa Dios paghimog bata. Mga nadaghan kay tayong estudyante di PCF. Mga procreation of God. Hinimo tatanan sa Dios. Munang sa Salmo 127, versikulo 3, nag-ingon ang salmista, ang anak ni ay dili propriedad sa ginikanan, panulundon sa Dios. The child is God's inheritance. Panulundon sa Dios. Gipiya lang sa ginikanan, aron ang ginikanan, ang mahag-inahan, mo'y magpatubo sa bata. Mo'y mo galam, mo'y mo atiman. Apan mo na atong responsibility. Now, if we proceed with verse 14, padayon ang pag-recognize ni David. Muhatag kog pasalamat tungod kay makalilisang o kahibulong ano yamot ang pagbuhat kanako, kahibulong imong buhat o kinahibaliwan kaayo sa akong kalag. Tinuod gyud na mga igsoon. Walay scientist sa kalibutan, motuo man siya Dios or dili, nga wala mo recognize nga ang pinaka-magnificent moving being in the face of the earth is the human body. Tanan. Mutuo magdili ang scientist og Dios, ning ilagyod ang scientist nga ang lawas sa tao mo'y pinakanindot nga nagalihok sa ibabaw sa yuta. Labaw sa bisan unsang hinimog tao. Abi ninyo, ang mga nag-create sa computer karon, grabe naman ang power sa computer. Tagpila na ka 1,000 gigabytes na parang dali kayo ang function. Apan ang recognition sa mga scientists karon mao nga ang pinaka-powerful nga computer sa kalibutan karon, wala gani maka-avail sa 5% sa kapasidad sa utok sa tao. Grabe no? The most powerful computer in the world does not have even 5% of the capacity of the human brain. Grabe kita. Kita nga tao, sakto gyud si David pag ingon niya nga makalilisang o kahibulungan ang pagbuhat nimo kanako. Verse 15. Ang akong lawas wala hisalip di gikan kanimo sa diha nga sa tago gibuhat ako ug sa pagbuhat nga kahibulon dito sa langit nga labis ubos sa yuta. Nakaamgo mo sa word nga gigamit. Hasta ang pagbuhat og tao. Gi-specify sa Bible. Grabe ning Bible, oy. Walay butang sa imong kinabuhi nga di kakabasa og unsay gihisgot sa Bible. Hastang pagbuhat og tao niyas Bible. Unsay pagbuhat og tao? Ingon diha sa verse, sa tago gibuhat ako. Grabe no? Very specific. Nakakita ba mog lakig bahi? Amahan og inahan, mabanag asawa man or dili, maulitaw man nagdaga, apan og bata. Nakakita ba mo nga sila sa mata sa publiko samas mga iro? Wala. Nga naman, spiritually, man is conscious nga ang paghimog bata tago. Ano pag kini ha? Pahinomdong lang na ako. Mutanaw na gani mog baig laki nga naghimog bata doing the act of procreation. Unya gisalida, gikuha kamera, unya gipasalida sa mga tao. Every time that is done is a slap on the face of God. Nga naman, gisagpa nimong Ginoo ngano? Kaya ang Biblia nag-ingon, ang paghimog bata tago. Dili kudakan, dili salida. Adto mus kwarto, kamuran duhay na hibaw. Way samin, way kamera. Muna pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ingon anak kakutin ng Bible. Grabe yung Bible. Tanan nga imong gusto mahibawan. Naas Biblia, hastang pagbuhat og tao. Now, niya yun, verse 16. Sawa pa mahingpit ang lawas ko, nakita nas imong mata, og diha sa imong basahon, nasulat ang tanan. Did you get that?
as I have mentioned a while ago. Everything related to how you run your life is written in these ancient words. Gikan sa labing gamayng butang ngadto sa labing dakong butang, makakonsulta ka unsay gisultis Biblia. Gusto ka mulampo sa imong pag-eskwela, basahan Biblia. Kay naay instruction ang Ginoo. Gusto kang muasinso imong negosyo, basahang Biblia, naay tambag ang Ginoo. Gusto kang maminyo sa buutan nga tao, basahang Biblia, naa ang guidance niya. Gusto kang mukaon, gusto kang muinom, nias Biblia, unsay imong kanon, unsay imong imnon. Ngano man, ang Bible nag-ingon, sa imong basahon, nasulat ang tanan. Related to your life, related to my life, everything is written in these ancient words. God's will for you. Okay, padayon nun tani. Ato na lang itiwason. Verse 17, pagkabilon sa mo na huna alang nako, O Diyos, pagkadako siya labanan sa gidaganon niya. Now, niapata sa first of the 6 experiences, first and second birth. Naapata sa ang first birth, pagkatao na to nga unod nun, wa gyud ta mohimo og choice, ana. We were born into this world without choosing to be born. Meaning, we did not decide to be born. We were simply born. Nga naman, oberjuna ang pre-board and lodging for 9 months. Waterbed, libreng food sa pusod. Apan pag-abot sa 9 months, even if we did not choose, we came out to begin our life. So, the first birth, one outstanding characteristic is no one among the people in this world choose to be born. Wala. We did not choose to be born. We did not decide to be born. We were simply born into this world during the first birth. Ngano ako manang gipasantop? Kay makakitaon niya mo kalainan sa first and sa second birth. The first birth, we did not decide. Second birth, we have to make a decision. Ato ni padayon nun. Aton tanawon diri sa unang pagkatao, wa ta mo desider, natao lang kita kay bisag wa. Unya kining atong unang pagkatao, doon na kinaiya. Unod nun man ta. Natao man tang unod nun. Ang buot ipasabot anang unod nun, inclined to the fleshly lusts. Ingon pa ni Paul sa Romans 17, nahibalo ko nga kung sayron sa akong unod way nagpuyo nga maayong butang kay ang pagbuot ani aman kanako apan ang pagbuot sa maayo wala dinhi kanako ang buot niya ipasabot kay natawo man kong unod nun bisag nahibaw ko ang butang dautan mahimon anako kay unod nun man ko. Sa theology pa sa usa ka bantugang theologian, the greatest of this Roman Catholic theologian, si Saint Augustine, gitawag na niya nga original sin. Nangatao ta nga makasasala, wa pata kapangawkaw, wa pata kapamutbot, wa pata ka buhat anang napulo kasugo, wa pata ka hibaw anang napulo kasugo. Sangan lang nga natao na ta nga makasasala. Uyawa no? Ang ato din pagkatawhanon, mao'y description nga makasasala ta. Naamas Bible, Pastor? Yes. Yan sa Bible. Ako na lang gilaktawan. Romans 3:23 ug 6:23 nag-ingon nga, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Now, kaya ang ato din pagkataong unod nun makasasala manggita. Dili magsilbi og diha ra ta kutob sa unang pagkatao. We need to experience the second birth, ikaduhang pagkatao. Muna nga sa kang Augustine, gitudlo niya, pagkatao gyud sa bata, kay natao naman siya nga makasala, kinahanglan bunyagan siya nga bata pa. Kang Augustine kana. Apan sa ato nang gitun-an ang mahitungod sa second birth experience, ang kang Augustine nga doctrine dili mo salir. Why? Because a little child
has no capacity to make a choice. A little child cannot decide. Ang magpakatao pag-usab kinahanglan makadesider nga iyang ilubong ang karaang pagkatao aron mabag-o ang iyang pagkatao. Muna gingalag second birth sa pinulungan pa na Ginoong Hesus sa iyang conversation with Nicodemus, one of the Jewish leaders. Ingon siya, gawas, basahan ninyo ning akong gilitrahag pula. Please read with me. Let's go. Gawas, kung ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Wow! Ang buot pasabot. Gusto ka malangit? Gusto ka maluwas? Gusto kang dalon sa Dios sa gingharian nga iyang gitagana, ang puloy-anan sa mga linuwas? Ang gikinahanglan nimo pagpakatao pag-usab. Ayaw pagkakuntinto nga nataw ka lang sa unang pagkatao pinaagis imong inahan. Kinahanglan magpakatao pag-usab. Unsa man ang pagpakatao pag-usab? Usas na kong kalainan taliwala sa una o sa ikaduhang pagkatao mao nga sa una wa kinahanglan na atong desisyon apan ang natao lang gyud ta bisag wa ta mo desider apan sa ikaduhang pagkatao nagkinahanglan kinis atong desisyon resulta sa atong pagpili sa ato pa dili makaagi ini ang tao gawas kun mo desider siya nga magpakatao pag-usab. Mo ni hinungdan nga dili tanan ang makaagi sa second birth kay ila man di ang desisyonan kini. Apan importante kung gusto kitang maluwas. Nga naman, pinulungan ni Ginoong Hesus, Marcos 16:15. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo ang maimbalita nga sa tibuok kabuhatan. Verse 16. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ang verse 15 mo na atong gihimo ron. Nagwali ta. Angay mahibaw ang tanan tao siyuta sa maayong balita sa kaluwasan. Muna atong gihimo nagwali ta. Ipawali man kita sa Ginoo. Ug naa na sa imo ang kaluwasan kay gidawat na nimo si Hesus, isugilo na sa uban. Muna atong gihimo. Apan ang importante verse 16. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Ang dili mutuo mahinukman sa silot. Wow, naa po di ay final destination gihapon. Pero impierno, dili malangit. Okay, kay importante man dining second birth. Unsa may mahitabos kinabuhis tao nga mo desider pagpakatao pag-usab. Gihubit na ni Pablo sa iyang kaugalingong kasinatian. Siya ang gisulat sa Galacia. Galacia 2:20, matod pa niya. Kung nataon ako pag-usab, meaning na bautismuhan na siya, kaya ang pagpakatao pag-usab, bautismo na. Bunyag sa ubang pinulungan, bautismo na. Ingon siya, kung ako nataon na pag-usab, gilansang nako sa krus uban kang Kristo, di na ako ang nabuhi, kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako, ug ang kinabuhi nga gikinabuhi karon nako sa unod tong carnal birth. Gikinabuhi ko na nis pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanato. Sa ato pa, ang primerong ebidensya nga ang tao na tao pag-usab, kausaban sa kinabuhi. Kung sa unang pagkatao, sa unod nung pagkatao, may bisyo siya. Mo sigarilyo, mo inom, mo druga, mo himo sa bisan unsa nga mga butang nga gitambag sa Biblia nga dili nato ang himuon. Unang pagkatao to sa unod nun tong kinabuhi. Apan kung gusto niyang malupig katong karaang kinabuhi, magpabautismo siya. O pagkabautismo niya, katong karaang kinabuhi, wala na to. Natangtang ang bisyo, natangtang ang karaang kinabuhi, bag-o na. Matod pas pinulungan ni Pablo, ang akong kinabuhi, gikinabuhi ko karon sa unod, pinaagi na pagtuon ako sa anak sa Dios. Muna'y mayungon nga, na born again na siya. Kana di ang born again, dili di na ngalan og relihiyon. Ang born again di ay eksperyensya na sa tao nga nausab ang iyang kinabuhi, nagpakatao pag-usab.
Ang karaan, iyang gitalikdan, gilubong sa tubig, pinaagis bautismo. Paghapwa niya gikas tubig, bag-o na iyang kinabuhi. Wa na ang karaan, wa na ang bisyo. Mao na ang ginganlag second birth. Now, og doon naman tayo perfect example, ana. Kaduha matao, namatay, kausa. Apan human siyang kamatayon, nabanhaw sa unang pagkabanhaw, o karon nagkinabuhing way katapusan. Ang pinaka-perfect example nga gibilin sa atos Biblia, walay lain kundili si Ginoong Hesus. Natao siya sa unod nun nga pagkatao, pinaagi kang Birhen Maria. Apan, sa hamtong na siya, 30 anyos iyang edad, nagpakatao siya pag-usab. Nahinumdumuan na ang experience. Ang iyang igagaw, igtagurha, si John the Baptist. Igagaw, igtagurha, si John the Baptist. Namautismo sa suba sa Jordan. Namautismo sa mga tao. Nagtawag sa mga tao, maghinulsol kamo, biyain ninyo ang inyon sala. O ang mga tao nga naghinulsol, mibiya sa ilang sala, gibautismuhan ni Juan. Ning duol si igagaw, igtagurha, nga si Jesus. Nga na igagaw, igtagurha man. Kay si Elizabeth, nga inahan ni John the Baptist, o si Mary, nga inahan ni Jesus, first cousin. So second cousin sila. Miduol si Jesus sa iyang igagaw, igtagurha, nga namautismo, og miingon siya, gaw, bautismuhi ko. Muna ito makita sa Ulagway. Bautismuhi ko. Ingon si Juan, kaya nakailaman siya. Dili ako ang angay mo bautismo nimo. Ikaw hinoon ang angay mo bautismo nako. Nakailaman siya, ang Ginoo man ang Mesiyas man mo man akong giwalis mga tao. Ako mao ang gitagna ni Isayas nga tingog sa kamingawan nga mosinggit pag-andam sa dalan sa umalabot. Ang umalabot si Jesus. Giwali ni Juan. Nakailas Juan ang iyang igagaw igtagurha, ang manluluwas kalibutan, ang kordero sa Dios. Muna yun sa dili ko angay mo bautismo nimo. Ikaw angay mo bautismo nako. Nagpasabot na kailas Juan nga labaw sa iya si Jesus. Apan ang tubag sa Ginoo kaniya ato giningimon. Tanawa Mateo 3 bersikulo 15. Itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat na ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Kana nga pinulungan nagpasabot. Ingon si Jesus, gaw, ayaw kalimot. Nilusad ko gikas langit aron pagluwas sa makasasala. Aron sila mosunod sa akong lakang, ang lakang sa pagkamatarong. Kay mosunod man sila sa akong lakang, sugdan nato sa sinugdan. Ang paglakaw sa dalan sa pagkamatarong, magsugod sa dihang ang tao, matao pag-usab, pinaagis bautismo. Muna pagsugod, paglakaw sa dalan sa pagkamatarong. So si Jesus nagbilin og sanglitanan aron ang tanan nga mutuo niya, ang tanan nga musunod niya, parihan niya magpabautismo pod. Muna isgutan dire. Sa nabautismohan na si Jesus, mihawa sa gikas tubig, mibukas ang kalangitan, og nabati ang tingog sa Dios nga nag-ingon, tingog sa Amahan, kini mo ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kahimot ako. By the way, this is good news. Every time a person is baptized, if you decide to be baptized in the name of God, kung mo desidir ka nga magpabautismo, magpakatao pag-usab, anang panahona human sa imong bautismo, ang Amahan sa langit, ang Dios nga langit nun, mo deklarar kanimo, kana mao ang akong anak nga pinilangga. We become children of God by baptism. We become members of the family of God in this earth as well as in heaven, because we have become God's child by virtue of being born again. Muna nga, sa ikaduhang Pedro, 1 Pedro 2:21, nag-ingon siya, ang tanang tao nga mosunod sa iyang mga lakang, no? Magsunod sa iyang tunob.
gusto tang adtog yung langit to ano man ang Ginoo dito ron. Musunod tas tunob ni Jesus. Og ang paglakaw niya sa dalan sa pagkamatarong, gisugda niya pinaagi sa pagbilig sang litanan aron kita tanan nga gustong moadtog langit, gusto magkinabuhing matarong, moagi puta sa iyang naagihan na bautismuhan puta. Now, arita sa unang kamatayon. Nahuman naman ato ang first birth, second birth. Atong hisgutan karon ang first death. Kining first death, ako monsultihan. Munay kamatayon nga way pili. Tanan ta, matarong or dautan, pwede ta mamatay sa unang kamatayon. Muna giingon ni Hari Solomon sa Ecclesiastes 9 versikulo 2, walay kalainan, magsama ang tanan, usaray mahitabo, matarong dautan, maayog mahinlo, mahugaw, naghalad ugwa maghalad, maayo o makasala, nanumpa, urwa, manumpa. Kita tanan mga matay sa unang kamatayon. Now, this is very important. Ang unang kamatayon, nganong kita tanan ang mamatay, ana, kay kana nga kamatayon, mauna ang kamatayon nga niabot sa kaliwatan tawhanon tungod sa unang sala ni Adan ug ni Iba. Pagkasala ni Adan ug ni Iba, ang resulta sa ilang sala mao nga tanan tao, apil ko, naana sa imong lawas ang kagaw sa sala ug ang kagaw sa sala makamatay. So kandidato ta sa unang kamatayon tanan, resulta sa sala. Nabantayan ninyo ang pulo nga akong gigamit ha. Ang unang kamatayon para sa tanan tao, matarong ug dautan, mamatay sa unang kamatayon. Kay ang tanan tao naanay kagaw sa sala. Og ang kagaw sa sala makamatay. Doon na ray usa, katambal ang kagaw sa sala. Kung pareha sa COVID, doon ay bakuna, may bakuna po ang pagsulod sa kagaw sa sala sa itong lawas. Ang bakuna, ang dugo ni Ginoong Hesus. Ang iyang pagpakamatay sa Kalbaryo sa krus, ang iyang pag-ula sa iyang dugo, mauto kung imong dawaton katong nga bakuna, nan mawala kanimo ang epekto sa unang kamatayon. Maluwas ra gihapon ta. Pinaagi sa dugo ni Jesus, the only vaccine. Now, ang tanan matod pas Roma 3:23 nakasala, nakabsan sa himaya, o sa Korinto 15:21-22 nag-ingon kay ang maingon nga kang Adan ang tanan mga matay, kasi Adan magsiiba ang nakasala, ingon man usab pinaagi kang Kristo ang tanan mga buhi. Did you get that? Ang kagaw sa sala nga makamatay, misod sa kaliwatan tawhanon, lakip ka, lakip ko, pinaagi kang Adan o kang Iba, apan ang bakuna, ang dugo ni Kristo, naabot, pinaagi po sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Now, gitawag kini nga kamatayon o katulog, ang unang kamatayon. Meaning, ang tanang namatay, katong atong gihatod sa menteryo. Itong atong gilubong, nga mga hinigugma, nga parinti, sakop sa atong pamilya, o atong suod sa kinabuhi. Kadto silang tanan sa Bible, natugradi ay ito. 87 verses in the Bible, 87 ka bersikulo, ang naghisgot nga ang taong nangamatay sa unang kamatayon, igo lang natulog. Og nahibaw na mo kung sa'y matulog. According to the Bible, ang matulog way kalibutan sa gibuhat sa mga buhi. Way gugma, way pagdumot, wala. Dili gani magmulto. Ngano man, natug. Kanang butanga, ingon pa niya. Kay si Lazaro, gipukaw man to niya. Ako laning, kanus aman di ay mamangon ang mga nangamatay. Ang Biblia, klaro. 1 Tesalonica 4:6, nag-ingon, ang maong kayang Ginoo, sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa manulunda, sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit, og ang mga nangamatay di kang Kristo, mga banhaw pag-una. Atong gisgutan ron,
ang first resurrection na. Human sa first death, adunay first resurrection. Ang first death, mamatay, matarong og dautan. Apan ang first resurrection, ang ma-resurrect ang mga nangamatay ra nga nagtuo kang Kristo. Wow! Mura di na sila. Mao pa pud nay panahon nga ang nangamatay na banhaw. No, klaron tani ha. Daghan sa mga tao karon ang nagtuo sa giingon sa simbahan nga ang atong mga patay na nga hinigugma tuan na sa langit. Mubitaw na magkalag-kalag ta. Magdatag halad nga biko, magdatag true orange, magdatag coke nga to sementeryo. May nalanang ang atong mga hinigugma nga nangamatay makasimhot sa baho sa atong adobo nga atong gibilin sa sementeryo pero nahibaw ba tag unsay nahitabo. Magdamog pagkaon sa sementeryo panahos kalag-kalag ang mabusog yun na ang mga palahubog ra nga magsumsum. Kay di man na kaunon sa patay. Kay way patay nga mukaon ana. Ngano man ang Biblia nag-ingon, ang patay naaslob nga na natulog. Nabagoy natulog nga mukaon? Wala eh. Wa pa ko kita gawas anang gingalang sonambulism. But the Bible is very clear. Ang nangamatay wa sa langit, wa pud sa impierno. Naaslob nganan. Abi ninyo kung mutuo gud ta nga ang nangamatay tuan na sa langit, dako kay na nga problema sa Bible. Kaya ang Bible nag-ingon man, inigbalik sa Ginoo, ato man ang gibasa kaganina, inigbalik sa Ginoo, o bas manulunda. Ang manulunda, daghang kay sila, mubudyong sa ilang trumpita. Pagbudyong sa ilang trumpita sa mga manulunda, ang nangamatay nga matarong, tungtuas lubnganan nga nangatulog, mutoy ilang pagpamangon, pagkabati sa budyong sa trumpita. Ang problema, kaya ang ubang tao nag-ingon, tuwa namang nangamatay sa langit. Pastor, ug mutuo ta ana, problema kayong pagtulunas Biblia. Kaya nga magmuingon Ginoo nga, kamo mga patay na nga ni anas langit, nagsaad ra ba ko sa Biblia, nga pamukaon ta mo ug mubalik na ko siyuta, mubalik na ra ba ko? Hala, pamalik sa mo dito sa inyong lubnganan, higda mo balik, aron pagkadungog ninyo sa trumpita, bangon mo. Ana, ingon ana kabuang ang Bible, ingon ana kabuang ang Biblia. Gingalan na itong pagtulunan kagabi og kahubog sa pagtulunan gikas Babylonia. Nganong kahubog man? Ang hubog di na mutarong og istorya. Mutuo sila nga ang patay tuas langit. Apan mutuo po sila nga ang patay banhawon inigbalik sa Ginoo. Nakisa pa may banhawon kung tuan sa langit. Hinubog nga istorya na. Babylonian wine kana sa atong giton ang gabi. Padayonon tani, mga higala. Kini nga kamatayon temporaryo. Anong temporaryo man? Katuog ra lagi. Ang tanan matuog mubangon na. Ang diferensya sa atong katulog o ang nangamatay nga natulog, ang time ra gyud sa pagkatulog. Kita matuog tarong gabi ibangon taog mabuntag. Sila mamatay karon mubangon inig Ginoo ang matarong. Apan ang pangutana, katong dili matarong pastor, kanos aman to sila mamangon? Ni ara. Ato ning klarohon. So kuwahi sa gituohan sa uban, dili tinuod nga ang nangamatay ining kamatayona diretso na sa langit or diretso na sa impierno. Wala. Tuwa sila slubnganan tanan. Hinunoa, kini nga kamatayo nagsilbi nga pagsiras kaliwasan sa paghukom sa Dios. Wa magtudlo ang Biblia nga kung pangabudlayan or gastuhan sa mga buhi ang ilang minatay, mabalhin ang destinasyon sa tao. Kaya mo man hunaw na sa uban. Ayaw problema unsa imong kinabuhi, mapalahubog ka, maadis-adis ka, total kung mamatay ka, ang imong mga parinti, mga man para nimo, ug nagsalom ka na sa kaigang sa purgatorio, kay giampuan man kanilag siyam kagabi ug 40 kagabi, mawala ra ka diha, igo ra ka gi-quarantine, ibalhin ka sa langit. That's not a Bible teaching. That's plain tradition of the church. That is the wine of the fornication of Babylon. Ang pagtulunan nga dili gikas Biblia apan mo gituuhan sa daghang mga tao sa kalibutan sumala sa atong gisgutan kagabi. Okay, padayonon tani. Nahumana nato ang first birth,
nahuman na nato ang second birth, nahuman na nato ang first death, nahuman na nato ang first resurrection. Ang pangutana, Pastor, ang mga banhaw sa unang pagkabanhaw, ang mga matarong ra katurang nag-alagad sa Dios, katurang natao pag-usab sa second birth. Kadto di ang wala, Pastor, apan namatay sa first death, kalus aman sila mabanhaw. Klaro, ang second resurrection, ingon sa Bible, atong giuna, ang unang pagkabanhaw, ang nangamatay kang Kristo, mga banhaw pag-una. Kanus aman mabanhaw ang nangamatay nga wa mo dawat sa kaluwasan. Ni ano pod, ato na pod ning mabasa, ikaduhang pagkabanhaw. Gitagana ni sa mga dautan nga nangamatay sa unang kamatayon. Kay wa man sila'y labot sa unang pagkabanhaw. So sa Revelation 20 verse 5, laro na yung bersikulo nagingon, apan ang uban sa mga nangamatay, dili sila mabuhi pag-usab, hangtod mahuman ang 2,000 katuig. Okay, tanaw na to Balik Ginoo. Pagbalik sa Ginoo, uban sa mga manulunda, mibudyong sa ilang trumpita, namangon ang nangatulog, nangamatay nga matarong. Muihaptag 2,000 katuig, sumalas pinadayag 20, paghuman sa 2,000 katuig, mga banhaw ang nangamatay nga dautan. A gap of 1,000 years between the first and the second resurrection. Ang ubang nangamatay dili mabuhi pag-usab, hangtod mahuman ang 2,000 katuig. Pirting klaruha mga igsoon. Nakinsa man ang mga tawhana, mao na ang mga taong natawo sa unang pagkatao, apan wa mo desider sa ikaduhang pagkatao. Namatay sa unang kamatayon, wa mabanhaw sa unang pagkabanhaw, diri mabanhaw sa ikaduhang pagkabanhaw. Nganong mabanhaw man sila sa ikaduhang pagkabanhaw? Aron ilang dawaton ang ikaduhang kamatayon. Naunsa man dayon ang ikaduhang kamatayon? Ang ikaduhang kamatayon mo gitawag sa Biblia nga walay katapusang kamatayon. Sa ato pa permanente. Ang primerong kamatayon temporaryo kay natuog raman, apan ang ikaduhang kamatayon permanente kay ang mamatay sa ikaduhang kamatayon di na gina mubalik pas kinabuhi. Eternal death. Mao na gingandihan mo na kamatayon sa impierno. Mamangon sila nga nangamatay ikaduhang kamatayon, wa na pagbangon sa pagkabanaw. Muning bayad sa sala. Kita ninyong kalainan? Ang primerong kamatayon resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Tungod kay ang kagaw sa sala naa nato mamatay ta. Apan ang ikaduhang kamatayon bayad sa atong kaugalingong sala kay wa man ta naghinulsol. So kung tanaw nimo ang sumadas Biblia ni ang mga igsoon ang atong mabasa sa Juan 5:28-29. Muna sama region. Ayaw kamo kay bulong kay ang takna moabot nga ang tanan nga naas lubong managkabati siyang tingog banhaon og ang nagbuhat og maayo mugula nga binahanaw ngadtos kinabuhi, ang nagbuhat og mangilad mugula nga binahanaw ngadtos pagkahinukman sa silot. So kung baliko nato ang atong outline sa kinabuhis tao, kita tanan nag-agi sa first birth. True or false? Nangatao tagi pinaging inahan. True or false? Hello? Ingon lang kuno mo, yes. Kung na, yes. O no. Singgit lang pong no. Okay. Kitang tanan nag-agi sa unang pagkatao. Yes or no? Yes. Nag-agi ta. Apan dili tanan ang natao pag-usab pinagig bautismo. Yes or no? Yes gihapon. Kaya waman, di man tanan na bautismuhan. Number 2. Bisag na bautismuhan ta or wala, kandidato ta sa unang kamatayon. Yes or no? Yes. Hinayas inyong yes. Oy. Mura mo yung panihapon. Apan kung namatay ta sa unang kamatayon, kandidato ta sa unang pagkabanhaw kung natao ta sa ikaduhang pagkatao. Yes or no? Yes gihapon. Apan kung wata mo sa ikaduhang pagkatao
namatay tas unang kamatayon, di ta mabanaw sa unang pagkabanhaw, adto ta mabanaw sa ikaduhang pagkabanhaw, aron madawat nato ang ikaduhang kamatayon. Yes or no? Yes, gihapon. So makitaan ninyo mga igsoon, ang crucial di ay nga pagtulunan sa Biblia, ang ikaduhang pagkatao. Ang pinulungan ni Ginoong Hesus nga nag-ingon, gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa langit. Muna giingon sa Biblia, ug di gidi ay ta magpakatao pag-usab, di ta mabautismuhan. The Bible says, we have no part in the kingdom of heaven. Ibilin ko na sa inyo nga pagtulunan karong gabi una ay mo kalimot ang atong sanglitanan sa tao nga kaduha matao pinaagig inahan ug nagpabautismo wala lain kundi ang Ginoong Hesus. Muagi man tag kamatayon samas iyang naagihan, gawas lang nga dili man ta ilansang sa krus. Mabanhaw tas unang pagkabanhaw aron magkinabuhi sa walay katapusan. Mauna ang kapalaran nga gitudlos Biblia. Pila ninyo karon ang moingon, pastor, naaman ta example ang Ginoo. Si Ginoong Hesus, gusto kong musunod niya, pastor, sa sanglitanan ni Hesus. Pila ninyo moingon, pastor, musunod ko sa sanglitanan ni Hesus. Mutanaw ko sa inyong kamot, be. Kato lang musunod kang Hesus. Ang dili ayaw lang. Ano mo taas mo ugwa mo handom nga musunod sa Ginoo. Ang way handom musunod sa Ginoo, I do not raise your hands. But if you decide to follow Christ, raise your hands. Okay, let's have a word of prayer. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa imong pagpahinomdom ning kagabion. Sa dakong sumada sa Biblia sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Tabangi kami nga among dawaton ang pagtulunan nga gitudlos Biblia. Ilabi na gyud kay buot namo nga mosulod sa gingharian sa langit. Panlangini kami sa nahibiling mga gabi sa among pagtuon. Salamat sa imong pagtubag. Among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.